Alright, mega love shoutout mga Absat. Nandito tayo siyempre kay Sir Badcaster. Ang topic niya ngayon, kaka-live lang niya mga Absat, no? Sabi niya ito, Cayetano, semplang at pahiya sa pagtatanong ng NBI officer Lontok, nakatulong sa prosecution side. Diyos ko Lord. Sige, pasok Sir Bad. Naku, mahaba to 30 minutes. Bilisan natin to. 1.5 natin to. Buenos dias, damas y caballeros. Double time. On the fourth day of the impeachment trial, nasemplang at napahiya na naman itong si former Senate President, one of the shortest Senate President, na si Alan Peter Cayetano, sa pagtatanong dito sa head or dating head ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Lontok. Ang pagtatanong sana ni Alan Peter ay intended to demolish the credibility nitong si Jeremy Lontok at sinubukan rin niya gibain ang judgment nito by saying hindi siya naniniwala sa pahayag na death threat ni Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Jeremy, Vice President yan, dapat paniwalaan ko yan. Kung magsasabi siya na papatay siya, papatay siya ng tao, and in this case, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez, maniniwala ako sa kanya because she's the Vice President. So, semplang na semplang. In fact, yung sagot na yun, nakatulong pa sa prosecution. So, thank you Alan. Thank you Alan. Semplang ka na naman. Ibig sabihin, magaling ka nga na lawyer. Naging assistant professor ka nga sa UP. Pero, ang problema sa'yo, after nag-graduate ka as a lawyer, sumabak ka na sa politika because yan talaga ambition mo, and because your father was the former agriculture minister o former President Ferdinand Marcos na si Sani because of your hindi pala si Juan pala yun. Nagkabulol-bulol na tayo, si Cheese pala yun. Because your father is the senator of the Philippines, yung magaling na attorney, yun ang magaling talaga, yung dating senator rin na Cayetano. So yeah, so Alan wanted to follow the footsteps of his father, kaya yun, sumabak kaagad sa politika. At hindi siya, kahit mahilig siya mag-lecture sa kapwa senador niya, sa batas, dahil napipiko na nga si Ping, sabi ni Ping, swerte niya, hindi namin siya pinapatulan. Pero yun, lumalabas naman pala, hindi naman pala siya talagang magaling sa trial. Magaling lang siya sa politika. He's better at practicing legal politics rather than trial. Yun ang sinasabi ko sa inyo. May mga lawyer bihasa talaga sa trial at may mga lawyer politiko. At ganoon rin, kaya nakikita nyo hindi talaga nagpipresenta yung mga prosecution lawyers kasi hindi naman yung mga kongresista ng mga lawyers dahil hindi naman talaga sila bihasa sa trial because ganoon rin, kagaya kay Alan Cayetano, sumabak na rin sila sa politika. Si Jinky Luistro ng Batangas, nagturo naman at naging dean pa ata ng isang college na law school sa isang college sa Batangas, pero more active siya noon sa politika. So that's why kumuha sila ng mga private prosecutor na magagaling talaga. So yan. So kahapon yun, semplang na naman si Alan nung tinanong niya itong si Jeremy Lontok, nung sinabi doon ni Sara na papatayin niya ang first family at si Romualdez, sa tanong ni Alan, did you believe her? Sagot naman ni Lontok, well, she's the Vice President, sir. Yan, yun lang, pasimple lang. O kumbaga, bakit naman namin pagdudahan? Vice President yan. Inelect yan ng 32 million. So, ibig sabihin, maraming tao naniniwala, may utak siya. So, kung nagsasabi siya ng death threat, it really must be true. 32 million. At sinubukan rin ni Cayetano na sabihin na hindi, freedom of expression lang yun. Sinasabi niya na papatayin. Hindi naman siya talaga seryoso. Pero sabi ni Lotok, hindi, paniwala kami na seryoso siya sa death threat na. Because that is based on what we gathered, sir. So based on sa mga finding nila, sa investigasyon nila, talagang gusto talaga patayin ni Sara si President Bongbong Marcos. At nung tinanong ni Alan, siyempre, paniwala rin siya doon sa Oplan Romanov. Tinanong rin niya, kapag pinatay, sinabi niya, kapag gumawa siya ng isang situation, kapag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. Could be, sabi niya, kung ito ba ay whether, kuwan lang ito, parang self-defense statement ni Sara Duterte. Ang sagot naman ni Lontok, I don't know the state of mind of the Vice President. So alam niya, trap question yun. Sa kanya. Kaya sabi niya, hindi ko alam ang anong nasa isip niya. Siya lang alam niyan. Pero sabi niya, we base everything on evidence. At yung ebidensya nga, nandun nga sa video na gusto niya talaga patayin
si President Bongbong Marcos. So eto balikan natin ulit yung question and answer ni Alan Cayetano kahapon na sumemplang naman. Sumemplang. So papasalamat tayo kay Alan na malaking tulong siya sa prosecution team at sa tao. Malaking tulong pagkasemplang. Mag-ingat ka baka nawala si Alan Peter Cayetano kahapon eh. Mga 2 hours siya nawala. Baka pumunta sa room ng mga defense lawyers para sabi ni Sara, "Halika, punta ka dito, ibabato kita ng computer. Pati monitor dito, hahampasin kita ng monitor dito." Yes ma'am, pupunta ako diyan. Yun, thank you James Saito from California for supporting the VAT team. Really appreciate it. Okay? Thank you. Okay, tuloy na natin to. President, susundan ko na yung kay Senator Win, Senate President. Yes po, Your Honor. Yeah, good afternoon, Mr. Witness. So, diretso ko na, no? So what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the President? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Calilum, hindi daw niya kinausap ang sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung Director. Kasi hindi ko alam kung may usapan sila. Meron kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin as... The problem with your answers, Witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng gusto. Hindi ko. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get... Ang problema kasi dito kay Alan, ipinipilit niya noon pa man kay Calilum na dahil nga may death threat, sana si Sara or sana ang NBI ay kinordinate yung Vice Presidential Security Group para alamin. Hindi naman na-coordinate ang NBI pero pinatawag nila si Sara. Pinatawag nila yung vlogger na nag-raise nitong issue during the midnight online press con. Hindi naman pumunta si Sara. So kung seryoso siya talaga, inimbestigahan ito ng NBI, pinatawag siya to answer and to substantiate. Pwede sana si Sara, pinapunta niya yung Vice Presidential Security Group para yun ang magpahayag na meron kami natanggap na mga balita ukol dito sa Oplan Romanov. Hindi rin pumunta ang Vice Presidential Security Group. Hindi rin pumunta yung vlogger na sinabi na, "Ma'am, di ba may Oplan Romanov na mag-ingat kayo ma'am, ganun-ganun." Siyempre sila lang yun, scripted nila yun. At sana, itong Vice Presidential Security Group, kung talagang may threat, pumunta na sana sila sa PNP. Pumunta na sana sila sa DILG. Pumunta na sana sila sa NBI. Itong head nito, si Colonel La Chica. Pero wala eh. Kaya hindi nila ni-report ito. Di ba kung may death threat ka, ang unang gagawin mo, i-blatter mo to? Blinatter ba nila? Hindi. Kasi as we vlog kanina, invento lang ito. Death threat nila ito sa mga Marcoses, binaliktad lang nila. Oplan Romanov is actually to kill President Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, the children of the Marcoses, pati si Imelda Marcos. That's the original Oplan Romanov. Binaliktad lang nila nung naipit na si Sara because of her death threat. Yun, sabi ni Quintin Lablado, si Rene Cayetano, yung tatay ni Cayetano. The original, yung magaling na lawyer yun, trial lawyer talaga yun. Kaya sumikat yun. So, yan, as a trial lawyer, yun, si Rene Cayetano. So, yan talaga ang original, sila nag-originate niyan. So, ang gusto ni Alan, kahit walang complaint galing sa Vice Presidential Security Group, kumbaga hindi kapalpakan ng NBI, na hindi inimbestigahan itong Oplan Romanov. Kapalpakan nila La Chica. Ang problema rin kina La Chica, baka ipapatawag rin yan, busy sila mag-withdraw ng pera, busy sila ipamutmut ng pera sa ombudsman. Kay Ramil Madriaga, magpadaan ng pera kay Ramil Madriaga. Busy sila magnakaw. Kaya hindi nila inasikaso itong Oplan Romanov. Pero syempre, alam naman natin, by now na-establish na natin si Baste Duterte ang nang-imbento nitong Oplan Romanov na ito. O sige, tuloy natin. Pero ngayon, iniipit niya na ang mga NBI from Calilum dito kay Lontok kung bakit daw hindi pinursu itong... si Sara nga hindi pinursu itong kwan eh. Kung hindi pa siya nag-meltdown dahil kay Zuleika Lopez, hindi pa niya nabanggit itong Oplan Romanov na ito. Na unang binanggit ni Baste Duterte. Tuloy tayo. Information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor, May you answer first? Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. No. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat... Tokis, ano ba siya? Senator Judge o abogado ni Sara? Mga kakabsat, ano sa tingin nyo? Ano ba siya? Abogado
Defense lawyer o senator judge? Diyos ko Lord. Kamote. ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director, with the intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama itong lahat. Ha? Verification ng ano po, Your Honor? No? Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. Verification of non-forum shopping, Your Honor. Yes, and that aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to. Kung may konting typo dyan, which is Hindi tayo normal naman, factual. Your Honor. So far as I'm concerned, Sino po ba nag-prepare? ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo. Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun. Then someone typed it up, then you signed. I asked this because nung tinanong ko kay Yun, Agent isa rin yan, John Kalim, sabi niya, isa rin yan kapalpakan nila, yung puro yung typo error, puro technicality lang yan. Yung nagkakamali naman kahit sino. Nagkaka-typo naman talaga, pero it doesn't Sir Bad, bawal magkamali basta si Cayetano. Kailangan perfect. Diyos ko po, kilala mo naman yan. Dapat perfect. lessen or damage the Sabi nga, di ba, the Senate is under attack. Hindi pwede magkamali. The Senate is under attack. Tragis lumabas sa CCTV, walang Senate is under attack. Baligtad pa lang nangyari. Diyos ko po, Rudy. claim of the prosecution na Nasa- talagang totoo may ginawang death threat and Sarah is capable of executing that plan to kill the first family. Pero yun, inuubos na nila oras nila dito. Pero kahit ang taong bayan alam na may death threat talaga. play conditional, pero tingin niya absolute. You answer the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. The utterances itself, Your Honor, is what we call event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun yung utterances, Your Honor. I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her... So sa English yan, nitpicking na lang yan. Naghahanap na lang ng ano man na sirain, pero yung buod, yung meat of the issue, ang tawag sa English, yung whether kumaba ba siya ng death threat, may capability ba siya to carry out the death threat, yan ang hindi nila na-address. Pero dinadala nila kung saan-saan ang issue sa technicality, sa typographical error. Alam na ng tao na puro pang-arang lang yan. In fact, ang dami tao na boro na kahapon dahil sa mga technicality na yan. Hindi na nanonood. So, kumbaga, wala. Kahit magsalita si Alan na magsalita, wala nang nanonood sa kanya. relationship with the president has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam namin, sorry po. Yes, that's it. Yeah, Department of Education ang alam Yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo. No? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2. Yung kaso niya sa Yes, sir. ombudsman. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So ano ba, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote, there's nothing there. But if illegal, o pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act? Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga, Yun, simple lang siya. Kasi parang sinasabi niya na kung illegal ang action o kuan, dapat lalo na kung justified ang action, pwede ba? Pero sabi ni Lotop, hindi. Kung death threat yan. Kahit ano pa man ang kuan mo, kahit ano pa man ang dahilan, kuan pa rin yan, criminal act pa rin yan. medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning, we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang Pangulo. But who was the Vice President claiming
na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po sa reading nyo ng statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sino pinagbibintangan niya? Sinaksak na kagad. Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata ng 2024. Semplang na semplang. Pak- Boomerang. pasimple niya introduce yung Oplan Romanov. Parang sinasabi niya, ang first couple naman talaga si President Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos ang gusto talagang pumatay kay Sara Duterte. Kumbaga, kaya nga meron Oplan Romanov. Pero sabi ni Lotok, Mr. Senator, hindi naman yan nauna nang galing kina Marcoses eh. Si Baste una nagpahayag yan sa May Isug Rally, January of 2024. Di semplang. Thank you, Alan. You are very genius. You are a genius. You are very bright. That in your questioning, you inadvertently helped the case of the prosecution. Naspak. So thank you, Alan. Kahit yung prosecution lawyer hindi natanong dito kung sino ba una nagsimula sa Oplan sa Romanov Ek na yan o Oplan Romanov Ek. Pero through Alan Cayetano's questioning na raise tuloy ni alam rin ni Lontok na si Baste ang nagsimula niyan. So iyak na naman si Sara nito. Ano? Sabi ni Sara, sino ba tinutulungan mo, Alan? Ako ba o si President Bongbong Marcos o yung prosecution? Baka bukas may black eye na ito na nabato na ito ng computer si Alan Cayetano. Kakahiya, galing na galing daw na lawyer, mahilig mag-lecture. Yung para sumemplang kay Attorney Jeremy Lontok na naungkat patuloy ni after doon kay Rafi Tulfo. Ito na naman galing mismo kay Jeremy Lontok yung pahayag ni Baste Duterte, the original author of Oplan Romanov Ek. Yes, that's irrelevant. Ang question ko, in the mind of... Nung sinagot ni Juan, that's irrelevant. Binaliwala niya. If you're really after the truth, ganun ba? Si Baste ba una nagsabi niyan? Anong pagkaalam niyo sa pagsabi ni Baste? O sana sinabi niya, kung sinabi niya ni Baste na papatayin, gusto niya patayin, gusto niya gayahin, or winawarningan niya si Marcos na magagaya ang nangyari kay Benito Mussolini ng Italy after World War II, mangyayari rin sa Romanov family in 1918. So, kung gusto niya talaga i-pursue yung katotohanan, yun sana ang tanungin niya. Anong sinabi ni Baste? Ganon? Anong context ng sinabi ni Baste? Pero sabi niya, di bale na, wag na natin, walang kwenta yan sa issue na ito. Kasi alam niya na semplang siya. Kaya pinatay na niya yung issue na yun. Yung paghayak ni Lontok na si Baste talaga ang nagsimula niyan. Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the first... Gusto talaga niya manggaling sa bunganga ni Lontok na ang gustong may planong pumatay kay Sara Duterte according to Oplan Romanov ay si President Bongbong Marcos and Liza Araneta Marcos and Romualdez. Pero hindi siya pinatulan ni or hindi natinag itong si Lontok. Sabi niya wala naman kami nakakuha impormasyon diyan kasi hindi sila umapir hindi sila sa supena namin, hindi na in-honor yung vlogger o si Sara o yung Vice Presidential Security Group. So wala si Alan na lang ang binanggit yung pangalan ni Marcos. Lady, the President, and the Speaker of the House. So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Alan, kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Trap question yun. Hindi nahulog sa trap si Jeremy Lontok. Because part of your self-defense, so for example, if I know, nasa sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang defense, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the state of the mind of the Vice President. But you've testified all... Pinipilit siya talaga sabihin ni Lontok na parang ang threat ni Sara ay self-defense lang. Dahil papatay na nga siya, unahin na niya na orderin ang pagpatay sa
first couple kay at saka kay Romualdez. Pero sabi ni Lontok, hindi naman ako makapasok sa mind niya, hindi ko naman alam kung ano nasa isip niya. So wala rin pahiya si Alan Peter, kumbaga mas magaling na lawyer, mas magaling magbasa ng mga trap question itong si Lontok, kumbaga wa-effect yung mga trap question niya na parang gusto niya ilagay sa bunganga ni Lontok na ang First Family ang unang may planong patayin si Sara Duterte at buong angkan niya, kaya nag-hire na rin ng lawyer si Sara para gawin yun. So wala, pahiya si Alan. Ewan ko sa mga DDS kung may talino pa kayo, hindi nyo nakita ito kahapon. Throughout this afternoon, that you went into her state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement, and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto 3 ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Atty. Lopez, tinanong din to ng Senate President. Hindi nakalusot. Hindi nakalusot. Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapayawan ni Senator Erwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni si Atty. Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's a literal meaning, but did you believe her? Well, she's the Vice President, sir. So she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there, but She's the Vice President. Siyempre, Vice President yun, hindi mo paniwalaan. Siguro kung si Bat lang magsabi nun, hindi ko maniwala, pero Vice President yan, so durog na durog si Alan. Baka nabato na ito kahapon ng computer. Alan Baka Peter small na ref. hindi nakalusot. read to you, sinabi nyo kasi sedition. Pero tignan nyo po yung page 25 nung sarili nyong affidavit Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. So actually, I would consider. Pero mga kabsat, no? Ibang klase talaga ito, no? Defense lawyer ba to? O judge? Putra ka sa kikipagdebate na sa imbis na magbigay lang ng clarificatory, putra ka sa nangyari. Nangyari sa'yo, bistado ang kulay, hindi na maitago. Ay, Diyos ko po, Rode. Nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but pero tingnan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng discuss, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niya, huwag kayong mag-people power. Hindi, actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Ginagawa nila Semplang na naman. Active nag-rally. Pero sa people power, ito yung exact. I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes. When do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, President. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Senator Judge Marcos, Nung sinabi na we base everything on evidence. Kasi si Alan, puro haka-haka, puro kwan lang, maritesan Lawyer na mahilig magmarites. Nung sinabi we base everything on evidence, pinatay na niya. Sige, okay na, tapos na. Sobra na ako ng pasubo dito. Mababato na talaga ako ng computer, ng tablet nito. Baka pati yung aircon na ni-request ni Sarah, ibabato pa sa akin. Kikita nyo, sabi, yan na ba? Sinasabi, magaling, genius sa batas, nire-lecture ang mga kasama niya. Walang, hindi nakaporma kay Kalilong, hindi nakaporma kay Atty. Lontok, na former head ng Cybercrime Division ng NBI at ngayon director ata sa BARB ng NBI. Okay, so yan lang muna. We'll be coming back for more updates and more analysis. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog. Good morning. Salamat, Sir Bad. Nako po, may magagalit na naman dyan. Mukhang totoo kang may mababato ng laptop dyan. Diyos ko, Lord Rudy. O siya, last topic tayo. Kasi lunch break na. Last topic po tayo. Countdown mo tayo in 30 seconds, mga kakabsat.